ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Sa nakaraan nating pagsusuri, buko na naman ang napakalaking kapalpakan ng Iglesia ni Manalo. Mga dokumento at lathalain nila mismo ang naghahayag ng kahiyahiyang sablay ng kanilang mga katuruan. Hindi totoong 1914 umiral ang Iglesia ni Cristo ni Manalo gaya ng nakasulat sa kanilang pasugo noong Hulyo 1964. Pinasisinungalingan ito ng kanila ring lathalaing 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo. Sa kanila rin nanggaling ang 1913 sila umiral sapagkat 1913 pa lang ay nangangaral at nagbabautismo na sila sa kanilang samahan. At kung tunay mang 1914 umiral ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, sablay pa rin ang paggamit nila ng batayan sa Biblia. Hindi eksakto sa katuparan ng hula ang 1914 sapagkat hindi pumatak na 1914 ang dulo ng ika-6 na tatak at simula ng ika-7 tatak. Ang susunod nating susuriin, madalas pagbintangan ng mga iglesia ni Manalo sa programa nila na dayukdok sa pera si Brother Eli. Dayukdok, matakaw sa pera. Ganid pa. Bo, pambihira naman, pati pala sa programa, dayukdok na eh. Bakit? Programa namin ito eh. Kailangan, dayukdok talaga, ganid eh. No? Oo. Sa programa. Sandali nating silipin ang mga abuluyan sa kanilang samahan. Sa tuwing nagkakaroon sila ng banal na hapunan sa umaga, nag-aabuluyan ang mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan nito ay ang kanilang Ministerial Ethics and Charge Procedures, page 228. Ang mga diakono at diakonesang kakatulungin sa banal na hapunan, ang mga diakono lamang ang dapat gamitin na tagapagdulot ng tinapay at katas ng ubas. Hindi dapat katulungin ng mga diakonesa ukol sa pagdudulot ng tinapay at alak. Ang mga diakonesa ay doon lamang dapat katulungin sa paglikom ng abuloy sa panig ng mga babae. Ang kakatwa rito, hindi lang ang paghahapunan sa umaga ang wala sa Biblia. Nang magbanal na hapunan ng mga apostol, kasalo ang Panginoong Hesukristo sa Biblia, wala tayong mababasang nag-abuluyan sila. Dagdag pa sa abuluyan nilang ito ay ang mababasa sa mismo pa ring Ministerial Ethics and Church Procedures, page 250. Ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi sa lokal. Maging ito ay abuloy pang Huwebes, panglinggo, at kabataan, tinitipon construction,
pagbili ng lupa, at pagpapakumpuni, at pagtatayo ng kapilya. At gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa, at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Hindi ba't napakaraming uri ng pangongolekta ng salapi sa Iglesia ni Manalo? Bukod pa rito, kapag magpapasalamat ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, kailangan niyang iabot ng unang kanyang abuloy na nasa forma ng tseke sa loob ng isang sobre na may katunayan ng halagang kanyang itinatalaga. Laki pang pirma sa labas ng sobre. At nang minsang magpalabas ng sirkular ang kanilang pangasiwaan, ganito ang nakasaad: 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, KP, Hunyo 3, 1937, sa lahat ng mga kapatid sa lahat ng pook ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas. Mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz, Antolino Macasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga, at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbale ng labis at paglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Si kapatid na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabis sa kanyang karapatang hawak na pagkatagapamahalang katulong ng Iglesia. Ang kanilang bale ay umaabot sa makalawang ibayo ng halaga ng kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay tinitiwalag dahil sa paglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkala na yang ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay itinitiwalag din sa Iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat yamang pangpuok. At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitanan. Sila Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales at Antonio Collantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong mga tahanan. Ngunit ang nawalan lamang ng karapatan ay pinagbibilin namin sa inyong huwag silang pautangin ng anuman sapagkat kami di nananagot sa kanilang utang sakaling sila'y pautangin ninyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ang aking mga tagubiling ito. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos sa ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban. Ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Hindi ba't ang mga nabanggit ay pawang mga ministro na ang kaso ay may kinalaman sa salapi? Sa puntong ito, anong pag-uugali ang akmang itawag sa klase ng pangongolekta o paglikom ng salapi ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo sa kanilang mga miyembro at maging sa mga hindi nilang miyembro? Suriin natin! Suriin po natin ang sinasabi ng Biblia ukol sa ganitong mga aktibidades ng maraming relihiyon. Partikular, ang naitampok po natin ngayong gabi ay ang ukol sa hindi mabilang o katakot-takot masasabi natin na napakaraming abuluyan ng Iglesia ni Cristo. Brother Eli?
ang ating gagawing pagsusuri, motivated tayo ng mabuting layunin na pagsunod sa utos ng Diyos, Brother Danny, ano? Opo. Nandoon yan sa unang Juan 4:1. Mabuti pakibasa mo. 1 John chapter 4 verse 1. Ang sabi po ron, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan, maliwanag yan, ano? Brother Danny, Opo. sabi, subukin ang mga espiritu, ay yung pagsubukin nga yung pagsusurin, di ba? Opo. Kaya, on this premise, sinusuri natin ang iba't ibang aral na itinuturo ng iba't ibang iglesia, hindi lang ng iglesia ni Manalo, di ba? Opo. At ngayon, ang ating ni kapatid na Josel Josel. ay yung iba't ibang ambagan sa iglesia ni Manalo, no? Paano mo gustong umpisahan natin dito, kapatid na Danny? Ito po kasi, Brother Eli, ay ibig lang ko pong maiparating sa ating mga taga-subaybay na parang tamang pagkakataon din na ang Iglesia ni Cristo po kasi mayroong isang malawakang kampanya ng paninira laban sa inyo, particular at sa palatuntunang ito, na di umano ang mga paratang nila tayo raw o kayo ay dayok-dok sa pera. Hindi di umano. Hindi di umano yun. Yun po yung sinasabi nila. Sinasabi yun. Huwag mong gagamitin yung salitang di umano ron, hindi lapat. Ganun po, baka po kasi, ayun. Hindi di umano. Meron tayong footages yung sinasabi nila na ako raw ay dayok-dok sa pera, si manluloko, si manghutot. Mabuti ba, pakita muna natin ang premise natin kung bakit tayo nagpapahayag ng ganito. Brother Mel, andyan yung lahat ng sinasabi nila sa ating masasama eh. Sige po, ihanda po natin yan direct at para magkaroon ka tayo ng... Kasi ganito, Brother Danny, yung salita na kanilang ginagamit sa atin, personal masyado eh. Totoo po yun, Kaya kung mahahaya. tayo man ay sumasagot, it is because of our duty, responsibility towards our brethren, and towards our countrymen who may be poisoned by their malicious accusations. Na magpapakita sila ng isang video na ako nanghihingi ng tulong na 20 million sa mga kapatid, ako raw dayok-dok sa pera. Ganun nga po. Hindi naman nila pinakikita kung para saan yung 20 million na yan, ano? Opo. Ito hindi para sa akin, ito'y para sa pinatatayo nating convention center. At maging ang presidente ng Pilipinas ay nakita naman kung gaano kalaking convention center ito. Gumugol ito ng hindi kukulangin sa yun mismong convention center, pwera lupa, Brother Danny, ano? Opo. Hindi kukulangin ito sa 120 hanggang 140 milyones, no? Pero ang hinihingi kong assistance sa mga kapatid, nasa mga 20 million noong ang kontratista ng ating convention center ay sinisingil ako. Opo. Dahil sila ang gumawa ng bubong at sila ang naglagay ng insulation. Katunayan, inhinyero yan na ang nagpakilala sa atin ay si Miss Imelda Papin, ano? Dahil kaibigan natin si Imelda. Opo. Ngayon, yun ang ipinanghihingi natin. Ng 20 million, nagre-raise tayo kasi pambayad yun sa kontrata natin doon sa mga inhinyero na gumawa ng mga mula sa haligi hanggang sa bubong, no? Pagkatapos nila ipakita sa public yun, sasabihin nila ako raw dayok-dok sa pera, which walang batayan eh. Hindi ko mo nang hihingi ka ng 20 million dayok-dok ka sa pera, di ba? Opo. Yung bang BIR natin pag nagre-raise ng 800 billion for the budget of the Philippine Republic, dayok-dok ba sa pera yung ating BIR? Hindi naman. Lalabas, ganun ang kanilang mode of reasoning, Brother Danny. Isang baseless accusation. Kaya, masasabi natin na kawawa naman yung mapapaniwala nitong mga taong ito. Kaya tingnan natin, on the biblical point of view, kung sino kaya ang dayok-dok? Ako kaya na nanghihingi ng 20 million sa mga kapatid? Natulong? Dahil sa
hindi ko na makayang mag-isa yung pagpapatay dahil ako nag-umpisa, akin yung lupa, Brother Danny. Opo. O sila, ano? Totoo po yan. Yan ang ating aalamin ngayon, ano? Ipinax na. Kaya siguro, Brother Danny, umpisahan natin sa paano mo gustong maumpisahan ito? Saan mo gustong mag-umpisa? Doon po sa punto na kung saan ay tayo po napilitang liwanagin ito sa ngalan ng katotohanan dahil sa hindi matiis ng kahit ako, personal ko sa aking kalooban na ganon ng lapas tanganin ng kahit sino na lang porque hindi tayo kumikibo, gaganunin tayo. Pero siguro ay karapatan ng mga kababayan na malaman kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan at kanino dapat ikapit ang salitang dayukdok at manghuhuthot. Kaya nakaredy na po si Brother Mel. Brad Mel, play nga natin yung Para ating... may premise tayo ng Opo. ating pagsagot. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo lang naman kayo may 20 Hayag lang namin. Maibulgar lang namin na ikaw ang hidhid, dayukdok, matakaw sa pera. Ganid pa. Hindi ba? Pagkat siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, hidhid pa. Pambihira naman, pati pala sa programa, dayukdok ka bakit? Programa namin ito Dayukdok talaga ganid no? Oo. Hanggang sa programa. Pasensya na kayo mga kaibigan. Opo. Hinostage niya yung kanyang mga miyembro at inextort pa. Ano ba yung extort? Kinutongan. Kaya, hindi lang hid-hid ito Hindi lang ganid. Mangungutong ka pa. Di ba? Hindi ka lang pala ganid, hid-hid. At mangho-hostage. Mangungutong pa. Kurakot ka pa. Mangungurakot, ano? Hindi ka tunay na mangangaral. Ikaw ay hid-hid. Ikaw ay ganid. Kurakot. Kaya gaano po ba katindi kung mangurakot itong punong ito mula doon sa kanyang miyembro? Nako, napakatindi pong mangurakot niyan. Napakatindi po. Mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, ang tindi pala ng punong yun. Daig pa nito yung lintang dayukdok Ano ho ba yung lintang dayukdok? Linta lang yung linta kasi, pagka sumisip-sip, no? Opo. Pagka wala nang masip-sip doon sa kanyang sinisip-sipan, Aalis na. aalis na. Ito wala nang masip-sip Sipin po ninyo. Balik pa ng balik. Balik pa ng balik. Oo. Hanggat may mahuhut-hut pala itong punong ito, talaga namang hindi titigil at babalik-balikan yung miyembro niya. Kawawa naman. Dayukdok talaga, no po? Sa id na nga, binabalikan pa ang totoo, siyang nangunguba sa kanyang mga miyembro. Hindi lang kinukuba miyembro niya Ano po ho? Nilulumpo. Lumpo na nga na hindi makalakad. Tinutuntungan pa. Oo. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun. Yan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Siya mismo, puro... Yan po ang matitinding wala namang batayan na akusasyon ng mga ministrong ito daw dahil sa kanilang masamang layunin na ibig ikapit kay Brother Eli. Pero hindi natin sila sasabay dyan sa ganyang uri ng kanilang pamamaraan. Ating aalamin. Sila kasi wala naman po silang ibinilahad na dokumento o anuman, kundi pawang sarili nila yung pagpaparatang. Pero ngayong gabi, aalamin natin sa pamamagitan ng dokumentong galing din sa kanila, tingnan natin kung sino ang tatamaan ng tunay na kahulugan ng hidhid, dayukdok, at mangungutong. Ayan po, Brother Eli, ang kanilang mga sinabi sa atin. At tungkol po dito sa ating suriin natin ngayon, ay atin namang puntahan yung papaano ba naman nililikom ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kanilang mga pera mula sa kanilang miyembro. Dahil ang ipinakita nila, kayo po, humihingi kayo ng tulong, pagkatapos ninyong gumugol ng mas malaking halaga,
ay medyo nahirapan kayo, humingi kayo ng tulong sa kapatid, at wala naman tayong tinutukahan. Pero sila naman, ang kanila po palang mga ginagawa. Inililigaw pa nga yung nakikinig eh. Totoo po yun. Meron daw ako sinabi, tigi-tigi 1,000 kayo. Wala naman eh. Wala po nun. Nagkukwenta lang ako eh, no? Pero sinabi ko kayo, tigi-tigi 1,000 kayo, kagaya ng sabi ni Ramil. Panlulokong harapan yun sa kahapwa eh. Totoo po yun. Yung punto na yun, ulitin lang natin, makikita nyo mga kababayan, na niloloko yung nakikinig, pati sarili niya eh. Dahil wala naman ako sinabi, kayo tig sa 1,000 kayo. Wala nun eh. Sabi ko, yung palaka kong 20 million eh, kung 20,000 members na tigi 1,000, 20 million na. Eh tayo ako, mahigit pa tayo sa 20,000. Ibig sabihin nun, hindi ko nga tinutukahan ng tigi 1,000, di ba? Opo. Pero nung ipaliwanag niya, tinutukahan ko raw. Pakita natin. Makita niyo kung paano manloko ang mga taong ito, mga kababayan. Panoorin at pakinggan po ninyo. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na eh. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Tigi 1,000 naman kayo. Wala naman ako sinabi nun, Brother Danny. Totoo po yun, wala At pa. saka yung pinakikita nilang video, that is not meant for broadcast. Yan ay General Assembly, kaya nga tayo nag-General Assembly, to inform members of the need of the construction, need of the coordinating of the Convention Center. Yung video na yan, ninakaw lang nila yan sa nung kanilang tik-tik dito, inutusan nilang magnakaw sa atin. Eh. Totoo po naman. Actually, hindi pang broadcast yan. It is not for the general public kasi yan, internal matters ng kapatiran yan eh, Brother Danny. General Assembly yan eh. Kaya nakikita mo dyan kung anong klaseng budhi meron yung mga tao na yan. Ngayon, yung sinasabi mo na paano umpisahan natin to, Brother Danny? Yun naman po kanilang, nasagot na po kasi natin ng maraming pagkakataon siguro at wala nang maniniwala naman taong matino na talagang yung ibig nilang i-picture sa tao ay talagang ganun kayo. Wala akong maniniwala nun eh. Pero kumustahin naman natin yung kanila naman po kayang pinipilit na dalahin nila yung atensyon ng tao ay dun sa atin na wala naman silang makikitang anomalya, tingnan naman natin yung kanilang bakuran kaya. Dito po kasi lumilitaw sa kanilang mga binasa natin kanina ni Brother Josel, sandamukal pala itong uri ng koleksyon ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa dokumentong hawak-hawak din natin at gayon din naman ang reputasyon ng mga ministro na ito, hindi din naman pala po bibirong kalokohan ng pinagagagawa ng mga binanggit nitong kanilang mismong puno. Sangkot ito sa katakot-takot na mga anomalya may kinalaman sa pera. Siguro po, Brother Eli, sa tulong din itong mga dokumentong itong galing din sa kanila, maiparating natin sa ating mga kababayan ang tunay na score ng kung sino nga ba talaga ang kinauukulan ng salitang ikinakapit nila sa inyo na mga mahahayap at masasagwa. Pero kung kinauukulan lang naman ng pag-uukulan nito, kapatid na Josel, siguro makarampatan lang naman talaga. Oo, kapatid na Danny. Alam mo, napaka nung ipinupukol nila kay Brother Eli na paratang, sasabihin, dayok-dok si Brother Eli. Never naman nanghingi si Brother Eli ng para sa kanya sa totoo lang eh. Yung kanilang ipinalalabas na yan, para sa convention center yon. At kung ang lahat ng, halimbawa may proyektong ganyan, may inire-raise na funds para doon sa proyekto na yon, kunyari convention center, maaring sa iba'y kapilya o kung ano man ang tawag nila, sa Saksi ni Jehovah maaring Kingdom Hall ang tawag nila dyan, ano? Sila may mga itinatayong kapilya. Sila ba pagka meron silang hinihingin tulong para sa kanilang kapilya, ang ibig ba sabihin nun, dayok-dok na sila sa pera? Yun ang dapat na logic kaagad doon dahil yun ang kanilang gustong rombuhin na paratang kay Brother Eli. Correct. Sa kanila, kapatid na Danny, meron tayong may papatunay. Ang dami nilang ang dami nilang kapilya na ipinanghihingi nila at sa kanilang pagpapatayo, pinepresyohan nila na ewan ko lang kung ito'y kasi ako kung tingnan ko parang masyado naman yata ang laki ng presyo nito kumpara doon sa kagaya lamang po nito mga kababayan, Brother Eli, meron po tayong
hawak na dokumento. Ibigay ni Ray Ismael? Opo. Ano nakalagay dyan? Aba, nakalagay po dito hindi maliit na halaga ang katatakip sa pangangailangan ngayon ng iglesia ukol sa paglilingkod. At pinag-uusapan po dito yung mga kapilya, sabi nila, bakit napakalaking halaga ang kinakailangan sa pagtatayo ng mga bahay-sambahan, gusali ng opisina, ng iglesia at mga bahay pastoral? Number 1, malaki ang halaga ng mga materyales ngayon. Number 2, malaki ang halaga ng ibinabayad sa mga manggagawa. Totoo kaya yun? Sabi ni Brad Marcos, mga bataris lang yan, Brad Danny. Ikatlo, ang halaga sa kabuuan ng kapilya, opisina at bahay pastoral. Number 1, 100 seating capacity, 1,300,000 humigit kumulang. 300 seating capacity, 4 million humigit kumulang. 500 seating capacity, 6 million humigit kumulang. 700 seating capacity, 8 million humigit kumulang. 1,000 seating capacity, 10 million humigit kumulang. Pagka pala sa standard nila natin kukunin, Brother Josel, yung 50,000 ditong seating capacity nitong ating convention center, lalabas pala kung 50,000, that will be, huwag mo alisin sa screen. Kinukwenta ko, alisin mo 1,000 seating capacity sa kanila, 10 million. No? Opo. Sa makatwid, yung 10,000 na seating capacity, 100 million. Ganun po yun. Yung 50,000 seating capacity, 500 million. Yun po yun. Josel. Ako, hinihingi ko lang 20 million Sino kaya ang dayok-dok niyan? Ayan. Obvious po, Brother Eli, kung sino naman. At napakalaki naman ang difference. At bukod pa po dyan, ito pong presyo nila na ito, way back 1989. Ako, nung nanghihingi ako, 90s na yun Brother Joseph. 1997 yun, late 90s na yan. Mas mahal. Asimiento nung mga 1980s 20 pesos lang yata nitong mga 1990s, 100 piso na isang sako ng simiento Brother Joseph. Yan. Ngayon, sa sistema nila dyan, gagaya rin ng naibulgar na ni Ray Ismael at saka nitong si Brad Marcos, ni Brad Romy nung siya nabubuhay pa. Pinepresyohan po nila yung mga kapilya na ganyan at yan hinuhulugan ng mga miyembro, Brad Danny. Wala namang katigil-tigil na hulog. Hindi naman nila iniuulat kung magkano na ang nalilikom ng mga kapatid nila ron sa lokal na yon para mabayaran ang kabuuan ng sinasabi nilang presyo ng kanilang kapilya. Correct. At baka naman ma-challenge si Kapol, mag-ulat ka naman on the air, gaya ng ginagawa ni Brother Eli, nag-uulat kami. At napansin ko din, kapatid na Josel, yung binibigyan ng malisyosong obserbasyon ng grupo na ito ng mga ministro daw, meron din naman pala silang kutehong ipinakikita O meron silang figure na ipinakikita. Ngayon, kung ako naman na kaya, halimbawa ang magkonklusyon, na yang sinasabi niyong 100 na tao lang ang capacity na makauupo, bakit naman 1 milyon naman ang iyong sinisingil? May kuteho kayo, 1.3 yan kung di ako nagkakamali. At huwag mong kakalimutan, 1989 yung presyo na yan. Oo nga. Kaya paano ngayon yan? Sasabihin mo, masama yung ginagawa naming pagkukuteho doon sa hinihingin tulong ni Brother Eli Soriano. Ikaw pala, mismo ang kabuuan ng kutehong ibinibigay mo, wala namang share o participation man lang yung mga ministro. Mga tao ang nilalaharan nyo yan sige, maglitaw kayo. Nang kagaya ng ginagawa ni Brother Eli na pinasimula ng inyong grupo, sanay ng ministro o sino man, pati ng puno ninyo halimbawa, at hiningan nyo lang ng kapupunan ang miyembro nyo. Meron ba nun kayo maililitaw? O sa kabuuan ng pagpapagawa ng inyong kapilya ay mismong binabalikat ito solamente ng miyembro. At mahigit na yung naibayad nila, Brad Danny, naihulog nila, hindi man nila naiulat yan Yan ang linawin nyo, walang check and balance. Maaari sabihin nga mahigit dahil wala namang ulat kung mga kapatid, ang pumasok kaya ganon, ang nagastos ganon. At sa kanila raw, sinasabi lang yung nagastos Brother Marcos, Hindi sinasabi yung tapos na kayo, ganon. Wala na kayong huhulugan. Ganun pala ron, wala palang ulat ng nagastos na pumasok. Yung nagastos, inuulat. Opo. Yan.
Ayan. Kaya sa isang lokal nila, Brad Danny, hindi nawawala yung handugan na yun para sa kapilya. Para sa kapilya. Bukod dyan, dun sa regular na abuloy ng Huwebes at Linggo. At Santa laga. Cena. At Santa Cena. Bagong taon. Opo. Iba yan. Kasi yan ay abulo yan para sa kapilya. Iba pa rin yata yung lagak dyan eh. Oo. Paano ngayon? Kaya po, ipinakikita lang natin yung para kasi sa pamamagitan ng ganitong pantay na paglalahad ng katotohanan, nakikita natin kung sinong nagsasabi ng totoo at sinong may katuwiran. Di ba, kapatid na Josel? Hindi naman pwedeng sasanggan na lang kami ng sasanggat, magpapaliwanag na lang kami ng kasi ganito, ang aming hinihingi tulong lang, hindi naman ninyo, huwag nyo namang asahan na lalagi ng ganon. Kung kayo'y mayroong lakas ng loob na tumuligsa sa aming ginagawa at mayroong malisyosong mga obserbasyon, wala kaming gagawing konklusyon. Sagutin nyo lang ano ang ibig sabihin ng katakot-takot na abuluyang ito. At sila, pansin ko hindi sila makapagtatayo nang hindi nila ipinanghihingi sa miyembro. Correct. Brad Danny. Kung dayok-dok sa pera si Brother Soriano, palagay ko, hindi ganyan ang makikita natin sa ginagawa niya. Alam mo, Brad Danny, tayo, ito, alam ng mga kapatid dito kahit si Ray Ismail, alam niya ito. May mga orphanages tayo na itayo, hindi pinanghingi kahit minsan Oo naman. Walang sasabihin mo na, mga kapatid, bigayan tayo kasi tatayo natin ang orphanage. Wala po nun. Si Brother Eli, gumagawa siya ng paraan sa kanyang sarili na maitayo yung mga yan, malingap yung mga kapatid nating ulil at mga babaeng bao. Itong mga ito, ultimong kapilya lang Sinasabi naman nila yung presyo at hindi naman nila maikakaila. Marami silang pondo. Hindi umuutang ang iglesia na yan Brad Danny si Ginoong Manalo. May bangko nga, may kasosyo nga sa bangko paano uutang? Oo nga po, Brother Eli. Malaking perang hindi nga ako naguhulog doon sa bangko na yun di ba? Kaya nga po yung pahayag noong naging panauhin natin dito hindi nga raw totoo na billionaire itong si Ginoong Manalo. Trillionaire. Ibig sabihin, malaki pondo talaga nila. Hindi ba kayo makapagtatayo ng kapilya para sa mga miyembro nyo nang hindi nyo hihingan ng inyong mga miyembro? Kundi kayo dayok-dok sa pera, pol-pol. Pero hindi lahat ng itatayo nyo, lahat ng gagawin nyo, may hinihingi kayo. Nagsanta Cena kayo, may abulo yan. Si Brother Eli, hindi ganyan. May mga pagkakatipon kami, may pinapakain ng mga panauhin at mga kapatid na walang baon. Bulsa ni Brother Eli ang nakataya doon, Brad Danny. At siya mismo ang nagpapagal na nagluluto para madulutan ng makakain yung mga tao na yun. Nagpapamigay pa ng libreng Biblia, Brother Joseph. Oo, Brad Willie. Pinakalimutan yun. Kapag tayo may Bible exposition, meron tayong doktrina, Brother Joseph, kahit mga bisita pa lang, may libreng namin merienda, Brother Joseph. Tama. Paano ngayon yan, Paul? Sino ngayon ang dayok-dok? Diba, Brother Joseph? Correct. Kaya kailangan nilang ipaliwanag, kapatid na Josel, itong kanilang mga tinatawag na ito. Asan sa Biblia ito? Ito, abuloy na panghuwebes. Asan sa Biblia yan? Panlinggo at kabataan. Yun, maaaring mailusot mo yon. Tinitipon construction. Pagbili ng lupa. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. Kung ito ay kanilang iniaatang at itinuturo sa kanilang miyembro, natural yung miyembro ang magbabalik. Bilangin nga natin yung mga nililikom nilang pera, kapatid na Danny. Isa-isahin mo nga yan. Isa-isahin po natin. Abuloy na panghuwebes. Basahin mo po, ang mga ingat yaman. Ang mga ingat yaman, ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy na panghuwebes. Isa. Panglinggo at kabataan. 2, 3. Tinitipon construction. 4. Pagbili ng lupa. 5. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. 6, 7. At gayon din ang salaping inilalabas mula sa lagak. 8. Buklod. 9. Kadiwa. 10. At iba pa. Marami yun. Meron ka sa 2,256. Danny, doon nagkatalo. Meron pa raw sa 256, sa page 256, Brother Danny. 256. Ganito po naman ang sinasabi. 256, asan ba yan? Ang nakasulat naman rito, Brother Danny, ayan. Ang salaping ipinadadala, maging ito ay ukol sa imnaryo. 11. Pasugo, 12.
birth certificate, 13. o ukol sa anumang bagay ay kailangang may kalakip na katibayan ng nagpapadala at naitala ang nasabing halaga sa kaukulang dako sa resibo ng pagsamba. Form 1, panglinggo. At ilagda ang pangalan ng nagpadala sa katibayan sa tapat ng halagang ipinadala. Ayan, Brother Danny. Ay, Ang napakarami daing pala. nga palang apulo yan dyan, Brother Danny. Opo. Opo pa. Yan, hindi ko mahinagap, kapatid na Josel, kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Paul at saka si Michael na akusahan tayo, na hindi umano tayo. Si Brother Ulitin nga natin uli yung gusto ko uling marinig yung akusasyon nila sa akin, Brother Danny. Sige po. Kung nanghihingi ako ng 20 million para sa isang convention center na magkakaroon ng 50,000 seating capacity. Sa kanila pala, 500 million ang hihingi nila sa miyembro nun eh. Brother Danny. Opo. Kasi bawat 1,000 members, 10 million. Pagka ibig sabihin, kung 50,000, kagaya nitong kasinlaki nitong sa atin, pag naglaman ng 50,000, hihingi na sila 500 million na. Kalahating bilyon na yun. Oo, ako 20 million pa lang, dayok-dok na ako eh. Pakita natin uli. Pakinggan po ninyo. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na eh. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Lang naman kayo eh. May 20 milyon eh. Wala akong sinabing ganyan, sinungaling ka talaga. Wala akong sinabing tigi 1,000 lang naman kayo eh. Wala akong sinabing gano'n. Mati mo ito, makikinig lang eh. Mali pa eh. At 20 milyon lang hinihingi ko, 50,000 seater itong itinatayo namin, ano? Brother Danny, no? May kasama pang orphanage doon. May rehabilitation center pa ron, ano, Brother Danny? Dinawag akong dayok-dok. Sila pala, pag sa kanila pala, ang hihingi nila ron, 500 million eh. Hindi 20 million eh. Ano kayang gravity ng pagkadayok-dok nitong mga taong ito, Brother Danny, no? Una, pinaaalaala natin sa ating mga kababayan na ito, isinasagot lang natin sa kanilang akusasyon. At ang aking latest information ko, Brother Danny, ano po? doon sa kanilang stasyon, kahit hindi oras nung kanilang programa, nagdagdag sila ngayon. Ayo. Ano po yun? Ano po ang idinagdag? Mahalos dinagdagan nila ng maraming oras na ipine-play, ang paninira na yan sa akin. Ayun. Talagang ginugugulan kayo ng pera ng ng mga miyembro nila. Para lang sa Sirain isang ako. paninirang wala namang Nawala batayan. naman basihan. Ayun. Yun ang ibig kong ipakita sa ating mga kababayan. Kaya, ito naman, atin namang sinasagot lang ito para meron lang naman pagpipilian yung mga nakikinig kung sino ba nagsasabi ng totoo kung hindi, ano? Sila, hindi nga nila sinasabing verbal pero naka-black and white na sila pala sa 100 capacity, 1.3 million ang hinihingi. Sa 1,000 capacity, 10 million ang hinihingi. Kung kasinlaki nitong pinagawa ko, ang hihingi nila dyan, 500 milyon. Pera pa lupa, Brother Joseph. Opo, totoo yan. Pera pa lupa dahil sa kanilang abulan, naka-specify. Meron pa ibang pambili pa ng lupa, no? Kaya, dyan, sa punto na yan, pagka sinabi nilang dayok-dok ako, mas dayok-dok sila. Dahil mas malakas silang mag-overprice. At sila, pagkatapos na gawin nila yan, hindi na nila iniuulat kung magkano ang naihuhulog na ng mga miyembro nila sa lokal para dun sa sinasabing kapilya na yun. Kasi nga, Brother Josel, ang sikreto ron, kaya walang sinasabi. Para nga walang hinto, walang tigil ang paghuhulog doon sa kapilya, Brother Josel. Ganun ba? Kasi kapag halimbawa, inulat mo sa miyembro, tapos nakwento na miyembro yung halaga nung nagugol, Brother Josel, magbibilang ang miyembro.
Magbibilang sila. Pagka nakwenta nila, tama na, dapat huminto na tayo. Titigil lang ang collection, Brother Joseph. Bago natin ituloy yan, Brother Joseph, meron lang akong naalalang papel na binigay si Ray Ismael sa atin. Ito'y tungkol dun sa kasaysayan ng buhay ni Mr. Manalo na inilagay sa isang comics. Opo. Oo, comics. At yung palang comics na yon, 20 pesos pala isa noon. Ano? 20, ang mahal mahal pa dun sa mga international comics eto yung papeles kapatid na Josel nakapax na yata dyan, pakilagay sa screen yung page 2. Meron tayo, page 2. Wala pa daw po dito sa atin. Matagal na raw dyan yan Yung comics, yung Liwanag Illustrated Magazine ang tawag nila ron. Pero comics ang dating, hindi naman magazine Pati nga size comics 20 pesos pala isa nun. Bawat pamilya raw dapat magkaroon. Kung 1 milyong pamilya, 1 milyong 20 piso, ilan yun? Dito lang pala, hindi na uubra yung 20 milyong hinihingi ko tulong sa mga kapatid ang sabi rito sa kanilang sulat, ay dapat daw bawat sambahayan magkaroon ng sipi ng kanilang comics na ito, Brother Danny. Opo. At merong malaki ang tubong comics, Brad Danny. Oo naman. Kasi milyon ng circulation yan Pag ganyan, biro mo, bawat tahanan ng kanilang mga miyembro ang kanilang pagbebentahan, ba? Ayan yung last paragraph na may nakalagay dyan. Maaaring ang iba sa inyo ay nais nang magkaroon ng sipi ng Liwanag Illustrated Magazine. Ito ay nagkakahalaga ng 20 piso bawat isa. Mayroon tayong ilang sipi ngayon upang gamitin sa pagpapakilala sa inyo. Ngunit maaari tayong magkaroon ng mga sipi ng Liwanag Illustrated Magazine sa pamamagitan ng order form na ipadadala natin sa tanggapan ng print evangelism sa Iglesia ni Cristo Central Office. Sikapin natin na makagawa kaagad ng karapatang kahilingan upang makakuha ng CP sa loob ng humigit kumulang 2 linggo mula ngayon. Ako nag-aapura. Sikapin natin na bawat sambahayan ay magkaroon ng kopya nito. Yan. Bawat sambahayan, 20 pesos ang isang kopya ng Liwanag Illustrated Magazine. 20 pesos ang isa, Brother Joseph. Yan, 20 pesos ang isa. Narinig mo ba yun? Opo, 20. 20 pesos bawat isa at bawat sambahayan ay dapat magsikap. Ayan. At ang alam mo, ito raw ay papadala yung order form sa print evangelism. Malakas ang loob nilang tawagin evangelism yun. Hindi ba kaya commercialism yan? Kasi kung evangelism, dapat ipangaral ang ebanghelyo, walang bayad. Basahin natin. Yan, may bayad 20 isa. Sa Biblia, yung pangangaral na ebanghelyo, walang bayad. Kaya hindi matatawag na evangelism yan. Commercialism. Yan, di ba, Pakinggan natin sa talata ng Biblia. Yan po'y nasa 2 Korinto 11:7. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas. Dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. May bayad ba ang pangangaral ng ebanghelyo, Brother Danny? Wala po. Ano ba tawag, Brother Joseph, sa pangangaral ng ebanghelyo? Evangelism, Brother Eli. May bayad ba? Wala. Hindi dapat. Yung sa evangelism department ng Iglesia ni Cristo, may bayad ba? Meron. Commercialism. 20 pesos. 20? Kaya dyan Paul, mag-isip-isip ka kung sino kaya ang marapat mong tawagin dayok-dok, hidhid at ganid, no?
Oo. Yan, mag-isip-isip kayo dyan. O yan, comics pa lang yan, ha? Opo. Pera pa dyan ang pasugo. Mamaya natin itutuloy ang pasugo, kapatid na John. Opo. Pero puntahan muna natin yung sinasabi ni Brother Danny kanina. Ay, Yung sabi ko, paano mo gustong umpisahan natin yung topic na yan ngayong suriin natin, Brother Danny? ito po kanilang ginagawang mga hinihinging mga abulo yan sa kanilang mga miyembro na pinipilit nilang ikubli sa pamamagitan ng kanilang pagdadivert ng atensyon dito naman sa atin. Nasagot na po natin yung ating panig. Ang atin naman pong puntahan ay yung kanilang mga napakarami po nito, Brother Eling, mga abulo yan. Ito pala'y pati bata ay pinagtitipon pa nito dun sa construction. Oo. Teka muna. Ipakita natin uli muna, Brother Danny, yung lahat ng akusasyong napakinood kanina, yung mahabang akusasyon nila na pinlay ninyo. Pakita natin uli para sa mga ating late tuners. Gustong-gusto ko naririnig yung mga akusasyon sa akin eh. Sige. Sige po at Play natin. Na ikaw ang hidhid, dayukdok, matakaw sa pera. Ganid pa. Di ba? Pagkat siya ang numero 1, matakaw sa pera. Ganid na, hidhid pa. Pambihira naman, pati pala sa programa, dayukdok ka eh. Bakit? Programa namin ito eh. Dayukdok talaga, ganid eh, no? Oo. Hanggang sa programa. Pasensya na kayo, mga kaibigan. Opo. Hinostage niya yung kanyang mga miyembro at in-extort pa. Ano ba yung extort? Kinutongan. Kaya, hindi lang hid-hid ito eh. Hindi lang ganid. Mangungutong ka pa. Di ba? Hindi ka lang pala ganid, hid-hid. At mangho-hostage. Mangungutong pa. Kurakot ka pa. Mangungurakot, ano? Hindi ka tunay na mangangaral. Ikaw ay hid-hid. Ikaw ay ganid. Kurakot. Kaya gaano po ba katindi kung mangurakot itong punong ito mula doon sa kanyang miyembro? Nako. Napakatindi pong mangurakot niyan. Napakatindi po. Mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, ang tindi pala ng punong yun. Daig pa nito yung lintang dayukdok eh. Ano ho ba yung lintang dayukdok? Linta lang yung linta kasi, pagka sumisip-sip, no? Opo. Pagka wala nang masip-sip doon sa kanyang sinisip-sipan, Aalis na. aalis na. Ito wala nang masip-sip eh. Sipin po ninyo. Balik pa ng balik. Balik pa ng balik. Oo. Hanggat may mahuhut-hut pala itong punong ito, talaga namang hindi titigil at babalik-balikan yung miyembro niya. Kawawa naman. Dayukdok talaga, no po? Sa id na nga, binabalikan pa. Kawawa naman itong Ang magkabarkada totoo, to. siya Brother ang Joseph. nangunguba sa kanyang mga miyembro. Hindi lang kinukuba ang miyembro niya eh. Ano po ho? Nilulumpo. Lumpo na nga na hindi makalakad. Tinutuntungan pa. Oo. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun. Yan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Siya mismo, puro. Nakakaawa itong magkabarkadan to, Brother Danny. bakit po? Yun daw linta. Pagkawara na raw masipsip, Ay umaalis na. ay umaalis na. Bumibitaw na rin sa sinisipsip. Opo. Sabi ko, pati pala linta, hindi kilala nitong mga to. Bakit? Si Kristo pa kaya makilala nitong mga ito. Tanong mo sa akin, Bakit po? Yung linta, hindi naman tanga yun Na? na kakapit dun sa wala siyang masisipsip, no? Nako, may pakiramdam yung linta kung sino dapat niyang sipsipin, di ba? Opo. At yung kaya lang bumibitaw yun, busog na busog na. Ayun. Yun linta. Hindi busog ibig sabihin- na busog na. Hindi ibig sabihin, Hindi pag ibig wala sabihin, na. wala siyang masipsip, bumitaw siya. Hindi ka bibitawan noon, hanggang hindi nabubusog yun. Ganon linta. Kaya nga yung linta, ginagamit yan ng mga doktor, pansipsip ng mga lason kuminsan pag mayroong isang parte ng katawan ng tao na mayroong dapat na sipsiping lason. Ginagamit ng mga doktor minsan yan linta eh. Oo, yun nga po yata. Ganon. Kasi talaga hindi bibitaw yan hanggang hindi busog na busog yan. At least yan linta, nabubusog. Opo. Pero meron akong alam, di nabubusog, Brother Danny. Alin po? 56:11 ni Isaias. Ganon. Ang nakasulat po sa talata, oo,
ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Sino yan? At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Hindi nga nakakaunawa dahil linta lang hindi kilala eh. Ayan ang ano dyan. Yan ang walang kabusugan yan. Ang katunayan walang kabusugan yan, yung kapilya ay ano na, matanda na. Opo. Hanggang ngayon, ipinangungulekta pa. Di ba? Doon lalapat. At saka ang mahal naman ng kapilya, 1,000 seater, 10 million. Ako, papatayo ko yung 1,000 seater, 5 million lang. Laki naman ang diferensya, 50%. Oo. Noong panahon 1980s yan, ha? Opo. Papatayo ko yan 5 million. O ngayon, para ikaw kapatid na Jose maniwala. Oho. At kung gusto nila, hamunin nila ako ngayon. Papatayo ko, ha? Yung 1,000 seater ngayon, papatayo ko yan. 5 million. Meron kaming alam na technology ngayon eh. Mura yan eh. 5 million lang, makakapagtayo ka ng 1,000 seater na kapilya, Brother Jose. Alam mo bakit? Bakit po? Nakita mo yung pinapatayo ko rito bagong kapilya? Oho. 3,700 seater yun eh. Ba? 5 million pa lang nagagastos ko ron. Mahigit sa triple nung kanilang sinasabing 1,000 seater yan. Na 10 million naman ang halaga, Brother Eli. Oo. Kaya mas malaki sila kung humingi sa miyembro nila. Di biro, 1,000 seater, humingi sila 10 million. Ako humingi ng 20 million. Ang ipinapagawa ko worth more than 100 million. Brother Joseph. At yun 50,000 seater. Mas malaki yun sa Araneta Coliseum. Kita mo? Kaya obvious na obvious kung sino ang dayok-dok eh. Totoo po yan. Kung marunong ka magkwenta, no? Oho. Ay, obvious na obvious kung sino ang dayok-dok. Kitang-kita. At sa kanila lumalapat yung sinasabi ni Michael at ni Paul kanina na hindi raw tinitigilan ng kahihing hanggang may makukuha, Brad Danny. Kayo yun eh. Ay, yung mga kapilya nyo walang katapusang pahulugan yan eh. Hingi kayo ng hingi para sa kapilya. Tapos ganun ba, Brother Marcos? Walang katapusang paghihingi po yung Brother Eli na ipaglalagak niyo po yun. Pati bata ipaglalagak. Kahit nasa tiyampan ng nanay noon, ipaglalagak na para sa kapilya. Hanggang sa siya ay... Bakit nila ipinaglalagak yun? Yung nasa tiyampa lang yung anak niya, pinaglalagak na niya. Meron bang aral na ganun? Mayroon po silang sinasabi na ang bata daw ay kailangan turuan na habang bata pa. Hindi. Wala pa. Nasa tiyampa lang yun. Sila po masasabing dayok. Yung anak ni Brad Robert, alam ko, nasa tiyampa lang, tinuturuan na. Sabi ni Brad Robert, good morning, team. Nasa tiyampa. Pero yung pala naman, pati abuloy, tinuturo na, nasa tiyampa. Yan pong paglalagak pati sa mga bata na yan, Brother Eli. Meron tayong ebidensya ipakikita ngayon sa TV natin, sa screen. Panoorin po nyo mga kababayan. Ito po yan, no? Ang iniipon ng mga bata para sa tinitipon construction ay sa kapilya na ibigay. Di talagang meron nga yan sinasabi mo, Brad Marcos, ano? Talaga po, dahil sa handog po ako sa Iglesia ni Cristo, kaya alam ko yung kasakasuan dyan mula sa pagkabata hanggang sa pagkatanda, Brother Josel. Di ibig sabihin, mula nung pagkabata mo din, pinaglalagak ka na para sa kapilya. Opo, wala naman akong kamalay-malay. Hanggang lumaki ka na. Hanggang nakailampung taong ka dyan. 28 anyos pa ako 28 anyos, yung bang pinaglagak na kapilya sa iyo mula pagkapanganak mo hanggang sa 28 anyos ka nung umalis ka dyan natigil ba yung pagbibigay nyo para sa kapilya? Hindi po. Yan ang walang katigil-tigil. Wala pong katigil-tigil yan, Brother Josel. Mabuti pa nga yung linta, nabubusog. Mabuti pa yung linta, nabubusog, Brother Josel. Kasi yung linta, talagang pagbusog na yun, kibibitaw na yun. Ang nakakatuwa dyan, Brother Josel, yung sa lokal po namin, ang nagpatayo, kami mismo Hindi ang Iglesia ni Cristo. Pero hanggang ngayon, binabayaran po namin. Anong lokal yung Brother Marcos? Lokal ng Babatngon, distrito ng Leyte East. Kayo gumastos doon? Pamilya po namin ang gumastos, hindi ang Iglesia ni Cristo. Ang lupa sa miyembro. Tapos pinagtayo namin ng kapilya, amin pa rin pati bataris, pati bayanihan. Pero hanggang ngayon, kami pa rin na naguhulog sa kapilya na yan. Ano ba yun?
Ano ba yun? Matindi. Bakit ganun, Kapol-Pol? Ba't may ganyan sa inyo? Sino ba ang dayok-dok? Sino ba lintang dayok-dok? Mas maganda yata asong dayok-dok, mas bagay sa inyo. Dahil yung linta, mali ang pagkakagamit mo eh. Hindi tama eh. Bukod pala sa kapilya, Brad Marcos, meron pa silang para sa lupa no? Meron po. Iba ang sa kapilya, iba ang sa lupa. Ang pinagagawa muna ng Iglesia ni Cristo, bumili ng lupa. Mag-aabuli ukol sa lupa. Yung tinatawag po na tanging handugan para sa lokal. Yan ang po sa lupa yon. Ngayon, nakamit na yung naabot na yung presyo ng hinihingi sa amin, magtatanging handugan naman kami para na sa kapilya. Ganon, ayan. At hindi pero nakakaano yung Brad Josel muli sinasabi ko kami talaga ay ginigisa sa sarili nung nasa Iglesia ni Cristo pa kami. Inuulit ko, yung sinasabing Tipon Construction para sa kapilya yon. Tapos, magtatanging doon kami para sa kapilya. Iba naman yun. Ba't naman ganon? Sabi nga ng kapatid na Teno. Ano ba yan? Kaya ang Iglesia ni Cristo, wise pagdating sa pera Sa bagay kapatid na Marcos, sa nakita nating katotohanan ito, kung ito'y totoo man, itong sinasabi nilang nakakantada dito sa kanilang aklat na to, ay lumilitaw na alinsunod din sa sinabi ng ating dating bisita dito, yung ang asawa'y pinagbabaril pagkatapos magsalita dito, na binanggit niya na ang pag-aari ng pamahalaan o pamamahala ng iglesia nila ay hindi bilyonaryo. Opo. Trilyonaryo ang kanilang sinasabi. Kung ikakapit sa atin yung salitang linta, mabuti na siguro yung linta, kapatid na Diyos, sapagkat yun, ang intensyon ng dugo lang. Pero yung katakot-takot mo, tadtarin mo ang tao ng ganito kadaming abulo yan, palagay ko, wala nang matitira doon sa prey o doon sa biktima nung kapitan. Alam ko na kahulugan doon. Ano po yung Brother Eli? Piranha. Napanood ko sa National Geographic Channel, Biro mo, yung palang piranha, pag umatake isang minuto lang, wala pa ubos yung isang sawa. Walang tinira, buto lang. Lahat, pati laman loob, ubos po yun. Pati balat. Opo. Ganun pala yung piranha katatakaw, Naku po. Kaya, yan ang mga kanilang bumabalik sa kanila yung akusasyon ni Brad Josel. Kaya, hindi po kami ang may sabi niya na trilyonaryo ang inyong pamamahala, miyembro nyo. Kaya lang, sa natuklasang uri ng inyong pakikipag-usap at pagpapasama sa palatuntunang ito, nagkaroon tuloy ng pag-iisip yung tao na iiwan na kayo. Kaya lang, naging kabayaran naman, ayun naman, perwisyo naman yung kanyang asawa. Hindi pa rin naman natin alam kung sino gumawa. Totoo po yun. Hindi naman natin. Alam mo kasi, ganito yun Ngayong panahon kasing ito, meron namang mga hired killer Hindi naman kasi mapipinpoint mo agad kung sino ang bumaril Meron mga hired killer. At yung mga professional hired killer na hindi naman sinasabi niya kung sino yung nag-uupo sa kanila. Opo naman. Ayan. Yun naman po ay meron ng mga nakakita ng mismong testigo na nakakita. Sa husgado na pag-uusapan yun, hindi na sa atin. Ayan, at sa atin pong inilalahad na ito ng pag-uusap, ating tinitest pa lang ang kredibilidad ng mga tagapagsalita na itong ministro ang kanilang pakilala. Pero ako, sabi ko, kahit manggagawa, hindi ubra ito, kapatid na Josel. Ano ngayon ang inyong explanation ukol dito sa maraming abuloy na ito, pati bata, pati kung ano-anong tinadtad nyo ito Pati pala bata, pinag-aabuloy, sa Tipon Construction, sa atin, kung meron mang abuloyan yung kabataan, para doon lang sa destino pamapamasahe, kasi mga bata naman kung mag-abulo yan, mga barya-barya lang, Sa kanila pala, pati sa construction, pinag-aabuloy na bata. Dani, tutuloy natin ito. Kaya mag-aalala. Pupunta lang tayo sa isa pang segment ng ating palatuntunan. At yan po ay ating suriin natin, kapatid na Josel. Oo. Yan ay aabangan po ninyo tuwing Miyerkules dito sa ating pagtatanong. Tutuloy natin. 13 yung nabilang nating abuloy nila, iba pa Pero pang iba pa Isa-isayin natin. Ang napag-usapan natin ngayon sa kapilya at saka yung tipong construction, Opo. Tignan natin yung Santa Cena, yung Lagak, sa susunod nating
pagtatanghal lang, suriin natin. Okay, magbabalik po kami at susunod na po ang Biblically Speaking. Yung bang sinabi ni Bernardo Santiago na tunay na bautismo na kanyang nakuha sa Iglesia ni Cristo, tunay na bautismo ba yun? Niloloko na lang niya ho yung sarili niya. Dinadaya niya na lang dun sa point na yon. Tunay na bautismo ba yung naghahamon ng barilan? Mas alam sagutin ni Brad Willie sa inyo yan. Kapatid niya yun eh. Yun nga po, gusto kong malaman kay Brother Willie kung tunay na bautismo ang nakuha ni Bernardo Santiago na tumurutot sa isang kaibigan niya. Nang agaw ng may asawa. Alam po ninyo, Mang Bert, kung Biblia po ang tatanungin, ang tunay na bautismo po, naroon lamang po yun sa tunay na iglesia. Opo. Ang tunay na bautismo po, matatanggap natin doon lamang po sa tunay na iglesia ng Biblia. At yun nga po ang sinasabi sa aklat po ng Efeso 4:4 hanggang 6, kapatid na Bert Carino. Opo. Na sa isang katawan o isang iglesia, naroon nga po yung isang bautismo. At ang isang katawan o isang iglesyang sinasabi ng Biblia, yan nga po ay tinatawag sa pangalang iglesia ng Diyos, kapatid na Bert. Yung sinasabi ni Ber Santiago na doon daw po sa iglesia ni Cristo na kanyang pinuntahan ngayon, ay natanggap niya yung tunay na bautismo. Brother Josel, sa Biblia kasi kapag ka ikaw tumanggap ng tunay na bautismo, makakaranas ka ng pagbabago sa buhay. Oo. Yan po'y sinasabi sa Roma 6:4 hanggang 6, kapatid na Josel. Ito po ang nakasulat sa talata. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Kung tayo po ang ating natanggap tunay na bautismo, ang mangyayari po tayo po'y magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Pagbabago sa ikabubuti, Brother Josel. Kasi sa 6 nga sinasabi roon, kung atin pong itutuloy, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba. Nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kung tayo po, kapatid na Bert, ay dumaan po sa tunay na bautismo, tayo po'y makakatakas dun po sa kasalanan. Kaya tayo po, lalakad sa panibagong buhay. Ibig sabihin, kapatid na Josel, yung ating mga masasamang mga gawi, kung tayo po'y mababautismo doon sa tunay na bautismo, mawawala yun ang nakita ko kay Ber Santiago, Brad Josel nung kasama natin hindi marunong magsigarilyo Ngayon ba? Ngayon umuusok ang bunganga sa sigarilyo, Brother Josel Ganon? Dati, Brother Josel, nung kasama pa natin, hindi marunong uminom ng alak. Hindi nga tumitikim ng alak Sabi ngayon lasenggo na rin si Ber Santiago Babaligtad ano? Bang Bert. Si Ber Santiago dati, sa aking pagkakilala, isang mabuting tao, isang mabuting kapatid, isang mabuting anak, Brother Josel. Ngayon minumuray nanay namin ni Brother Josel. Nako. Paano natin masasabi na si Ber Santiago ay tumanggap ng tunay na bautismo sa tunay na iglesia ni Cristo, Brother Josel? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa abuluyan. Sa ating panahon, naaabuso na ang abuluyan. Sa panahon ng mga apostol ay kusang pagbibigay na ginaganap lamang tuwing pagkakatipon sa araw ng linggo. Ang iba, hinahati-hati na ang abuluyan. May tinatawag na silang hain, lagak, emergency, abuloy sa pangangaral, abuloy sa pagpapatayo ng kapilya, abuluyan sa medical mission, abuluyan sa pagtulong sa mahihirap. Ang iba naman ay sa pag-iikapo. At dahil sa mga abuluyan na yan, ang mga namumuno sa iglesia ay nagsisiibig na sa salapi at sila'y nagsisiyaman.
maski nasusulat na ang iglesia ay huwag magtitipon ng kayamanan dahil dudoon ang kanilang puso. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.